Thank you ha. Taga saan kayo? Guadalupe? Mandaluyong lang. Ah, Mandaluyong. Loob, labas. Sa loob. Ah. So paano yan? Tatawid pa kayo ng tulay? Ah, dito. Ah, baligali kayo Mandaluyong. Tapos ang punta nyo saan? Mamamasyal. Ah, okay. Akala ko uwi na. O, may ano, inanod. May mga ano, lotus. Sige, ingat. Okay. Batang Mandaluyong, ako'y taga Calento, Batang Mandaluyong na ngayon nakatira sa Antipolo. Batang Mandaluyong, ako'y taga Calento, Batang Mandaluyong na nakatira sa Antipolo, sa Masaklolo, sa mga hip-hop. Pwedeng karirento, pwedeng trip lang. So, yun, naglalakad-sakad lang sila. Pero ba't meron siyang bit-bit na gulay? Matanong nga natin. Inutusan to ng ano, gulay oh, tapos namamasyal, lalakad-lakad. Anyway, ito lang no. So bahagi na to dito. Yun lang mga kagala kapag kayo naglalakad, namamasyal, lalo na sa mga bagong lugar. Estranyo kayo, estranghero, di ba? Hindi nyo kabisado yung lugar. Ang gagawin ho ninyo talaga ay magtatanong-tanong no sa mga taga rito. So yun sila mga taga Mandaluyong, taga Calentong, Batang Mandaluyong na ngayon nakatira sa Antipolo, sa Masaklolo, sa mga hip-hop, pwedeng karirento, pwede rin trip lang. So sabi nila may parking din daw doon, may mga open parks na pwedeng tambayan, pwedeng papahinga, pahangin-hangin. Tapos yun nga lang ay hindi sila mag-re-recommend kasi hindi safe yung lugar. So tingnan natin sa Wikipedia, I mean sa Google Maps kung anong barangay ito dito, kung anong sakop siya no ng Makati. Okay, so ito yung ano address. So dalawa pala ang Guadalupe no. Guadalupe Viejo. Itong lugar na pinatatayuan natin. Yan, Guadalupe Viejo. Tapos ang kabila naman ay Guadalupe Nuevo. Tapos itong kabila Mandaluyong na. Yan o, Mandaluyong. Yan, that's Mandaluyong. Yan, Ortigas. I mean ano, Ortigas no, area. Mandaluyong, Mega Mall, Cyber Plaza. So ito yung ano, ito yung advantage sa Metro Manila or NCR. Metro Manila kasi yung lugar nila is magkakadikit-dikit lang talaga, kumbaga parang sharing sila ng ano no. Magkakadikit lang, di ba? So Mandaluyong, Mandaluyong, Pasig, Makati, Quezon City, di ba? Samantalang yung isang ano, yung pangalawang metropolitan sa Pilipinas, yan yung Metropolitan Cebu is ano siya, tatlo lang no. Yung pinaka tri-city so talaga, that's Lapu-Lapu City, Mandaue and Cebu, which is napaka ano, astig ng mga syudad na yon. It's juicy. Kasi talagang ano no, talagang top notcher. Ibig ko sabihin itong si Mandaue City. Parang mas mayaman pa yata si ano, Mandaue. Teka lang, sino ba mas mayaman, si Mandaue o si Cebu? Cebu City. Sa top notcher no. So pasok talaga yung ano, dalawa sa top 10 richest city. Tapos sa Metro Davao naman, walang tawag nito. Walang kabalanse or walang ka-partner itong si Davao City when it comes to economics. Although okay rin naman si Panabo City, pero wala, maliit lang si Panabo City. Si Digo City naman napakalayo. Si Tagum City ganun din no. So kailangan mo pang dumaan ng dalawang LGU. Dumaan ka muna sa Panabo City Municipality of Carmen tsaka Duhali no, bago mag-Tagum City. Samantalang ito talaga sa NCR, Metropolitan of NCR, talagang dikit-dikit ang mga ano, mga highly urbanized city. Tapos sa Cebu no, kahit pa sabihin natin na tatlo lang yung highly urbanized city sa Cebu, still malakas pa rin yung economy ng ano nila, ng kailang metro. Kasi andyan yung napaligid yung Talisay, Consolacion, Liloan, di ba? So ano, malakas din
sa economy. Ayun o, papahangin lang sila. Nautosan yung isa yun, nautosan pamili ng gulay sa tindahan. Tas yan, tambay-tambay sila dito sa ano, sa Tawid, sa Makati. Magaling lang. So itong ano, ito sa Davao naman, parang ganito lang din, no? Ito, Grabahan. Makati. Parang Grabahan lang, no? Shout out mga taga Davao dyan na mga nanonood. So, makukumpare ko siya sa ano ha, sa geographically ha. Ano lang, geography lang ha. Sa location lang ha, hindi sa lugar sa ano, mga gusali. Syempre Makati, di ba? Baka mabas tayo na ang Makati City kinumpir sa Grabahan Matina. So ito yung ano, ito yung Grabahan Matina. Oo, itong area na to dito, ating kinatatayuhan. Tapos itong kabila naman ay ang Bangkiruhan. Ito mas malinaw. Yan, Bangkiruhan area. Tawid. Tapos para makatawid ka sa ilog, sasakay ka ng bangka, yan oh. So ganoon talaga, same situation sa Davao, sa Matina and Bangkiruhan. Matina, Grabahan, Bangkiruhan, Davao City pa rin. Pero dito iba na ang syudad. Mandaluyong, Makati. Tapos sa kabila naman, kung dire-diretsohin mo na to dito, itong kali na to dito, ito ay ano na, Guadalupe Nuevo. So yung Guadalupe Nuevo, ano siya, para mako-compare natin siya sa tawag nito SIR phase 1, phase 2, phase 3, di ba? Oh, tapos yung harap naman nila ay Magallanes Riverside, oh, di ba? So ibig sabihin, yung ano, yung area na yan sa may Ortigas area, sa may Mandaluyong, Ortigas Center. Yan, Ortigas area. Ortigas yan eh. Ang mga Ortigas, Mega Mall sa area na yan. So mahahalin tulad ho natin siya sa ano, sa Riverside, Magallanes. Tunay o Magallanes Riverside. Tapos dito naman na area, Bangkiruhan. Bangkiruhan, Magallanes Riverside. Yan. Tapos sa tapat nitong Magallanes Riverside is SIR phase 1, phase 2 and phase 3. Di ba? Ito naman ay Matina, Grabahan. Ito naman ay Bangkiruhan. Galing. Ayos yung ano natin comparison. May ano dito oh. Mayroong parang pantalan. Halika kayo, sama ko kayo dito. Oh, pantalan nga, may hagdanan oh. Okay. So, ito yung pier nila dito. Yan, ito yung pier nila. Patawid sa Bangkiruhan. May pier din sila doon, oh. Bangkiruhan. Yan, that's Mandaluyong. Okay. Kaso wala na bangka, no? Hindi na tayo makakatawid sa kabila. Pero gusto ko sana yung sumakay ng bangka papuntang City of Manila. Si Kuya Pimbarya. Kuya Pimbarya. Pangkain lang daw. Wala eh. Pamasahin na lang. Oops. Maganda pala dito mag-parkour. Guadalupe Nuevo. Ano pala, Viejo. Yung Nuevo pala sa kabila. Sila ha, pasyalo kayo dito. Gusto ko lang din ma-experience na maglalakad sa parte nitong Makati. Not so rich area. Bahay pala to dito. Akala ko siya outpost. Bahay pala.
May hagdanan dito, ibig sabihin mayroong kabayahan community sa ibaba. So tamang ano lang tayo dito, no? Strolling. I mean ano, walkathon. Kawawa si Muning, oh. Dito siya na ano, dito siya na-assign. Kung doon ka na sana sa Ayala Avenue, malusog ka doon. Kasi may mga namimigay doon na ano, pagkain. So tayo ay naglalakad sa anong kali to dito? Estrella pa rin ba ito? Tinatad sa ano, sa Google Maps. So yun, papunta nga tayo ng ano, no, Guadalupe Nuevo. Okay, so ito yung ano, not so rich area of Makati. Kasi mayroon na tayong mga nakikita mga homeless. Ang galing, no, na ano, doon sa isa kong vlog kanina, habang naglalakad tayo sa kahabaan ng ano, Ayala Avenue, wala ka talagang makikita ng ano, mga beggars, no, homeless. Pero pagkasapit natin sa may ano, sa dulo, pagkatapos ng ano, nung nalagpasan na natin ang Ayala Avenue, ano na, bumunga na sa atin yung ano, yung mga nanlilimos, mga beggars. Tapos malalaman na natin na hindi na siya Ayala area kasi yung ano na nga, yung mga daanan bumpy road na siya, lubak-lubak na. Tapos yun na nga, madumi, alikabok. Tapos mayroon silang maliit na park na wala namang maintenance, ibig sabihin na walang beauty, walang appeal. Which is kaya nasabi ko kanina doon sa vlog, sa pinakahuli kong ano, huling portion ng video, kaya nasabi ko na talagang malaki ang pinagkaiba ng government management kaysa sa private entity, private property. Kaya sa katamaran ng ano, kaya hindi ko maiiwasan na isipin na kaya itong ano, itong talagang gobyerno natin sa Pilipinas yung sistema ay tamad, no? Sistemang tamad. Kasi hindi nila talaga magawa ng paraan para mapaganda yung lugar, yung mga facility, no, na government owned. Kaya nila binibigay, no, pinaprivatize, kaya nila binibigay or pinapangalaga sa ibang ano, ibang sektor sa business, sa mga private sectors. Ibig sabihin incompetent, tamad, inutil. Joke lang. Ibig sabihin, di ba? Kasi bakit mo kailangan ipa-privatize? Di ba? Anong silbi mo bilang isang pinagkakatiwalaan ng buong Pilipinas, ng buong Pilipino, di ba? Ng majority, no, ng mga Pilipino, ikaw yung binigyan ng ganyang posisyon. Ikaw yung iniloklok sa ganyang pwesto dahil may tiwala sa iyo. Tapos ang nangyari, hindi mo magawa. Di ba? Kaya yun, ipinasa mo na lang sa private sectors. Pero okay pa rin naman to dito, in fairness, no, kasi may sidewalk talaga din provided. Nice one. So ito siya ay para ano siya, no, Barangay Road. Ito ay ano siya, residential area, not so rich area of Makati. Tingnan natin kung gaano pa tayo kalayo sa kabila.
sa Guadalupe Nuevo. Ayun, malapit na. Oh. So maliban sa Google Maps, makikita natin malapit tayo sa ano, Guadalupe Nuevo. Tanan na rin natin dito yung ano, yung EDSA. Yan oh, EDSA, may mga dumadaan ng mga sasakyan. EDSA na yan oh. Yan. Tulay sa EDSA. Ako'y nag-i-enjoy ha sa ginagawa ko na ito. Lakad-lakad lang sa kalye, highway. Ayun, ganda ng kalsada. Itong lugar na to is ano siya, no? Barangay Road. Barangay. So since alas 10 na, walang masyadong commercial, di ba? Hindi siya commercialized na lugar, no? Wala kang makikita mga shops, mga barber shop, tindahan, sari-sari store, convenience store. Bahay lang talaga siya. Tapos gate na, di ba? O yan, bahay tas gate. Chow chow. Chow chow boss, chow chow. Ilang months? Bata pa yan, no? Hindi, ano na to, 2 taon na may higit. Okay. Laki. Sige, Koy. Chow chow. O diba, sa ito lugar to dito, ano lang, bahay lang talaga siya. Hindi siya commercialized area. Oops. Masikip yung ano, no? Yung sidewalk, pero okay na pa rin, at least meron. Tsaka good thing kasi yung sidewalk dito elevated talaga siya. And sure ako na ilalim naman nito ay drainage. So at least elevated yung ano, sidewalk, no, para maiwasan talaga na may papasok dito or tutuntong na mga motor or mga 4 wheels, no, o kahit anong mga sasakyan di motor. Okay, meron tayo dito ng ano, puntahan natin to dito. Ano meron? Syempre stray cats ulit. Meow. Maging sa pusa man, no, hindi lahat sinuwerte. O kasi ito, kung itong pusa na to, kung napunta na to doon sa may ano, sa may BGC or sa Ayala Avenue, mataba yan, malusog kasi pagkain doon masasarap. Kasi may mga namimigay. Meron akong nakitang mga tao kanina na nagre-refill ng mga cat food sa mga kainan nila. So dito na area, malinis. May area na nadaanan kanina na hindi naman malinis. So in short say, wala talagang ano, walang syudad sa Metro Manila na medyo nalalapit, no, or ibig ko sabihin na pwedeng kaparehas kay Marikina na talagang very consistent ang linis. Although hindi ko pa sure sa Marikina, no, kung ganoon ba talaga kalinis ang Marikina, gawa nung hindi ko pa napuntahan yung ano, yung mga barangay Tumana, yung barangay Roosevelt, oo, yung malapit sa ano, sa ilog. Minsan puntahan natin yun, no, para makita ho natin talaga kung ano. Kasi di ba sa Davao, malinis ang Davao. Tapos may mga nasasabi na puntahan mo kasi yung ano, yung mga squatter area sa Davao, puro ka lang ano puro ka lang downtown area. Syempre malinis talaga yan dahil proper, city proper. Ngayon pinuntahan ko yung mga area ng squatter area sa Davao. Okay naman, Islam area. Okay na, malinis pa rin naman, consistent. Okay, so ito ay EDSA Bridge. Tapos ito yung ano, sa may MRT, yung tulay na yan. Tapos ito naman sa mga buses. Okay na, so pagtawid natin dito sa tulay, sa ilalim ng tulay, siya ay ano na, Guadalupe Nuevo. Alright, ang baho. Siyempre, millions, no? 26 million to 30 million ang nakatira dito sa ano, Kamanilaan. So maaaring mga nagko-contribute sila sa dumi ng Pasig River. Sa Davao,
Ang galing. Ang ilog sa Davao, wala kang maamoy na ganun. Gaya rito sa naaamoy ko. At saka sa Iloilo. Yun. Dito na tayo sa Guadalupe Nuevo. Kapag kasakay lang tayo ng MRT, nakikita lang to natin dito sa ibaba. May mga sasakyan. Parang may mga park pa to dito eh. May mga jeep, daanan. Malinis in fairness na dito, malinis pa rin Very good. Basic lang naman basic lang naman talaga sana ang kalinisan sa mga kalye. Kasi meron namang budget ang LGU talaga dapat. Ang iba kasi dyan bakit nananatiling madumi or hindi consistent ang paglilinis sa isang lugar dahil nga sa kurakot yung mayor. Oo, so sa mga nanonood dyan ngayon sa vlog na to, kung gusto mo ba i-evaluate ang iyong mayor kung kurakot ba o hindi, sige, maglilibot ka sa lugar ninyo sa downtown area. Tapos tingnan mo, magmasid ka sa mga lugar. Pag madumi yan, mahalat, madaming basura, ibig sabihin yan, kurakot. Di ba? May mga taong grasa, mga batang hamog, mga paslit. So ibig sabihin, hindi talaga hindi consistent itong Makati. Kasi may mga lugar na ganito dito. So lang pala, portion lang talaga ng Makati. I mean ng Ayala. At kung ano pa yung mga napuntahan natin kanina, Paseo de Rojas. So yun na yung area na mayaman. Oo. Sa Makati, pero pag dito na area wala na, di ba? So hindi consistent. Buti pa ang Iloilo City consistent talaga. Buti pa ang Iloilo City, consistent kahit pa sa yung IS area sa may Fort San Pedro, malinis. Dito na area, na siya, hindi na siya not so rich. Ito yung lugar ng parang laylayan area ng ng Makati, ang Guadalupe Nuevo and Guadalupe Viejo sa kabila dito, Nuevo. Yun. So at least natin na to, experience natin na to sa Makati. Nakita natin yung yung fancy area of Makati and yung reality. Ito na, Guadalupe. So ito na yung lugar na sinasabi ko sa inyo na huwag masyadong kumpiyansa. Huwag masyadong kampante. Kasi nga, yun, dahil sa aking karanasan, experience dun sa may parahan ng paradahan ng taxi. Okay, ba tayo diretso dyan kasi siya, parang trap. Panay, ko dito, Panay, ang tawag dito, paalala na huwag magkumpiyansa sa lugar ng Guadalupe. Kasi ako yung napapahamak. Ito yan park nila dito, may mga batang hamog, mga taong grasa. So yun yung yun yung mga palatandaan natin na hindi talaga well circulated ang wealth ng Makati. Kasi may mga nakikita pa tayo mga ganyan. Okay. Ayan MRT. Tapos sa ibaba ay ang mga bus. Tapos ilog. Yan. So yung mga nasa kabila, saan sila pupunta So doon din sa pinuntahan natin kanina.
So ibig sabihin, wag tayong dumaan diyan, dito tayo. Dito na area, dito na side. Sabi nila, nakatakot to sa Mindanao. Pero sa totoo lang, mas nakakatakot maglakad sa Maynila. Oo. So mga gantong lugar, yung ano ha, yung mga not so rich area. Oo. Although hindi naman lahat ng lugar sa Maynila din nakakatakot, di ba? Nagaya nito, di ba? Hindi naman lahat ng ano ng area. Oh, may mga certain area lang talaga. Pero still pa rin nasa Metro Manila, kaya pa sinabing ano, nakakatakot sa Mindanao, hindi, mas nakakatakot maglakad dito sa ano, sa NCR, Kamaynilaan. Kasi kapag sa Mindanao ka maglalakad, ang ganda kaya doon, gawa nung ano, pag nalaman nilang ikaw ay dayo, ikaw ay hindi taga doon, nako, mas lalong aalagaan ka pa ng mga tao. O, di ba? Bumpy road na yan, lubak-lubak na area. Tapos amoy panghi. Oo, amoy panghi. Hindi naman natin pwedeng sabihin ano, hindi na to kasama ng ano, budget ng Makati, di ba? Nakalagay naman si Paco, Tap, Kingston Terminal, Guadalupe, Pateros. Ay, speaking of Pateros, parang gusto ko puntahan ng Pateros. Kaso gabi na, no? Curious lang kung ano hitsura ng Pateros. Ngayon, titingnan natin yung ano ha, yung area ng Pateros. Pateros, kung saan banda. So dito tayo ngayon situated sa may ano, Guadalupe, Nuevo, no? Guadalupe Nuevo tayo ngayon. Tapos meron tayong nakita dito na ano, na yun, no? Terminal Guadalupe Pateros, FTI C5 Taguig, FTI sa may ano yan eh, FTI sa may Parañaque, tama ba? Tapos Guadalupe, tapos Pateros. So tinatawag yung Pateros. Yan talaga hindi ko pa napuntahan, or siguro napuntahan ko na dati pero hindi ko alam na Pateros sa pala. Tangha. Pateros, Metro Manila. Yun, no? So tingnan natin yung ano, yung distance natin kung gaano kalayo. Oh, lapit lang pala, oh. Oh. Yan na, Pateros. Dito na side. Ano, puntahan ba natin at kakain na ng balot? Kaso 10 oras na ng gabi, no? Alas 10 na, oh. Alas 10 na. So, tsaka na lang siguro next time around. So, ang hindi ko pa napuntahan sa NCR ay ang Pateros tsaka Navotas. Ang Pateros, maaaring napuntahan ko na, nadaanan ko na. Yun nga lang ay hindi ako sigurado kung hindi ko alam kung Pateros na ba yun, no? Pero itong ano, Navotas, sure akong hindi ko pa napuntahan. Pero yung Malabon, Valenzuela, napuntahan ko na yan. Yung Navotas na talaga hindi. San Juan, napuntahan ko na rin. Init doon. San Juan City. Okay na, so ito yung kita nyo yung lugar na to dito, di ba? Sobrang opposite niya sa Rich District ng Ayala. Rich District ng Makati Avenue, Kalayaan, and sa may Rockwell area. Ayan, oh. So panahon na para umuwi. O nga pala, maraming nightlife din dito, no? Mga karaoke bar. Sa
Quezon City naman, ang pinaka-rich district ng Quezon City is Aranita, Cubao. Pero sa Aranita lang mismo ang malinis. Kahit nga mismo ang Aranita City, sentro, proper, kahit sa farmers market, din may mga dumi din, basura, kalat, marami. Cubao kasi pinaka-sentro, center of the earth. Center of the earth ang Cubao, no? So kung hindi ka mawawala sa Cubao, kung kaya mo mag-survive sa Cubao, so kaya mo na rin mag-survive sa the rest of the world. Kasi Cubao talaga yung pinaka center point, pinaka focal point ng mundo. Ayun, sa wakas, whole day yata ako naglalakad-lakad ngayon, pero ngayon pa nakakita ng mga prutas. Kasi madalas kasi mga nakita sa bangkita sa kalye ay mga mga cellphone, payong, medyas, tissue. Ayan, paliba kasi palengke ito dito. Lanzones 1/4 50. Poco. Durian wala, no? Ayun, magkano durian dito? Magkano durian? 250 kilo. 250. Meron pa ako dyan. Mangga. Bukas na ako dito. 200 ang kilo ng lansones. Grabe, no? Yung kilo ng lansones ito 200. Sa Davao, sa atin dyan ay nasa lang 30. 20, 30. Tapos unlimited yun, unli tikim, unli try, unli testing. So ibig sabihin yung pinamili mong prutas, hindi mo na makakain, gawa ng busog ka na, no? Sa yung mga biniling lanzones. I mean tinikim, sa patikim pa free taste. Tapos yung durian 250. Pero siyempre yan given na yan, expected na mahal kasi Manila. Ilang litro ba naman ng gasolina yung ginastos, no, ng biyahedor para lang matransport dito, makarating dito sa lugar sa Manila ang produkto ng Mindanao, Davao, Slash. Palayain ang puso. So ito yung mga paninda sa sa Maynila, gilid-gilid. Yan, mga ganyan, no. Pero sa Davao, mga prutas, mangga. Wala pa lang mangga. Sa bangkiruhan ka lang pala makita ng mga manggang binibenta sa gilid-gilid. I mean sa binibenta sa palengke ng bangkiruhan kasi mahal ang mangga ngayon sa Davao. Yan ang mga sogo. Ito buti naman at meron ng dito, police visibility. Isa kasi yan sa sa rason bakit peaceful yung lugar. Kasi mato-turn off yung yung mga masasamang elemento, no, nagagawa ng kalukuhan, katarantaduhan. Kasi may police, di ba? Malaking tulong yan. Tapos may mga nagsasabi na kung safe ang Davao, bakit maraming police? Tanga lang. kaya nga safe dahil aktibo yung pulis. May budget yung LGU. May budget yung LGU, di ba? Para pang bayad extra sa pulis, pambili ng mga equipment or kung ano mga kailangan, mga facilities or mga kagamitan para yun, tuloy-tuloy ang trabaho ng kapulisan, di ba? Kumpleto sa gasolina, maintenance, no, sa mga sasakyan, baril, bala, lahat, training. Kaya napakalaking bobo ng mga tao na sasabi na kung safe daw ang Davao, bakit daw may pulis? Tanga lang. Anyway, tingnan natin kung anong presyo dito. Junior ba to o Parang mahal to dito. Okay, mahal, no?
1,300 yung 24 hours. Doon pa rin tayo sa ano, sa Park Avenue Mansion kasi 999 pesos 24 hours. Malapit pa sa MUA, malapit sa airport. Malapit din sa MRT TAF and LRT. Okay na tayo dito, no? Solve na tayo dito. Punta na tayo sa paglalakad-lakad, pamamasyal. Ang haba kaya ng nilakaran natin mula doon sa may ano, Guadalupe Viejo hanggang dito sa may Guadalupe Nuevo. So dalawang ano talaga, no? Guadalupe pinuntahan ho natin. So ito yung parang ano, no? Parang Cubao area ng Makati. O dito naman is 30 ang lansones at tingnan natin kung ilang kilo. Yun, 20 ang ano, 1/4. So magkano ang ano, isang kilo, 80. Paano, bakit mura yung ano, mura yung 80 kumpara doon sa 100 na una natin nakita kanina, 100 per kilo. So bakit 80 lang dito mas mura? Kasi malaki, parang santol na, no? So pag malalaking ano yan, lansones, ay malalaking ano yan, buto. Oh, yun, no? Ito yung tinutukoy ko sa inyo dito dati. Iwan ko lang kung ganoon pa din ba ngayon. Kapag ka dito nakapark yung taxi, matik yan. Additional 50 pesos yan para sa mga barker. Tapos ano din, bawal ka ring magpara ng taxi sa unahan. Magagalit sila, di ba? So parang ano lang, mga tanga lang. Batas ano, no? Parang wala ang kalayaan. Parang nasa North Korea. Okay. Akyat tayo sa ano, MRT Guadalupe Station. Sana meron pa, no? Parang ano yata, extended kasi dati pagkaalala ko hanggang alas 9 lang to eh, ang MRT. So kapag kalampas alas 9, wala nang takbo, wala nang biyahe. So ngayon napapansin ko kagabi, haba ako'y nakadunga doon sa bintana sa staycation na kinuha ko sa may ano, Park Avenue, Pasay. Ang ano doon, ang LRT kahit alas 10 tumatakbo pa rin, no? May mga dumadaan pa din. So siguro baka meron pa kasi may mga pasahero pa, oh. May mga nag-aakyatan pa. Buti naman kung ganoon at nang makasakay din tayo. Sayang, gusto ko magpatiros at gusto kong tikman yung balot ng patiros. Kung pwede nga bukas puntahan, no? Para maipakita ko sa inyo ano hitsura ng ano, patiros. Ay wala na, no? Close na. Time check 10:30. Oh. So ito yung ano, ito yung ayaw ko sa Manila. Kasi akyat baba. Matakaw sa ano. Kain. Kakakain mo lang, gutom ka na naman ulit. Bakas manunaw ang ano eh, hagdanan dito. Kataas-taas, oh. Oh. Medic. Meron pa. Pero ano to? Papuntang ano na lang, no? Papuntang south. Ay, bus carousel na. Sige lang, okay lang. Oh, 'di ba? Yan ang ano, malaking tulong ni bus carousel. 24 hours sila.
Ibig sabihin, mas maagang mag-close operation si MRT kumpara kay LRT. Palay ng puso, di mapigil. Oh, at least no, yung curiosity ho natin, every time na sumasakay ho tayo ng MRT, pa north or pa southbound man, talagang nakikita ho natin tong Guadalupe, Viejo and Nuevo. Tapos sabi ko, ano kaya meron dyan, parang gusto kong pumunta, lalo kapag kaaraw kasi parang may mga park, ayaw pala wala. Ano lang pala yung parang rotunda, rotary or mga tsaka ang pangit pa doon, may mga nakatambay na mga taong grasa, mga batang hamog. Wala naman siguro masama sa mga taong grasa at mga batang hamog, pero dito sa Maynila, iba ang mga dito, mga taong grasa at mga batang hamog, kasi talagang parang agresibo no? Talagang lalapit, kasi hingin barya, alam mo yon. So nakaka-pressure na, nakakatakot, kasi syempre what if kung hindi mo bibigyan ng pera, baka magalit, so delikado. Kaya kapag nagpupunta sa mga gantong lugar, huwag magpakita ng senyales na kayo ay kabado. Sindakan dito. Sindakan yung dito, yung set up. Mali, pa northbound pala yun. Ito para tayo. Dati nung ako'y baguhan para sa Manila, 2009 no, balikan natin yon. Yun talaga yung pinakauna ko salta sa Maynila. Ako'y nagtataka kasi wala kang makikita bahay sa kalsada. Wala kang makikita mga bahay, kabahayan sa gilid ng highway ng EDSA. Pero ang daming tao. Daming tao sa kalsada, ang daming tao sa sakayan. Alam mo yon, yung in a blink of an eye, paglingon mo sa likod, ayun, marami ng tao nakapila sa likuran. Basta daming tao. Tapos wala kang mga makikita mga kabahayan. Puro mga gusali, factory. Kasi palibasa, kada tayo probinsya, diba? Davao, Bicol, Tacloban, bago nag-Maynila. So talagang ang kaibahan, yun na nga, bawat kalye, bawat highway, punong-puno ng maraming bahay. So visible ba, maraming tao. Gaya nito, for example, di ba? Wala namang bahay. Bakit ang daming tao, labas-pasok, di ba? Akyat baba, so saan galing at saan ang punta? Wala namang diretsong daanan, walang crossing, walang kantuhan. Ganon yun ang pinataka ko dati. Hanggang sa inikot-ikot ko yung Manila, naglalakwat siya, ayun pala yun. Galing sa trabaho ang mga tao. Tapos galing sa trabaho and at the same time ay akyat baba, no? So 2 rides, 3 rides bago makauwi sa destination.